Nabiyayaan din ng yamang tubig ang Chaong. Patunay rito ang Tikub Lake na sagana sa hipon at isda gaya ng tilapia. Para sa kanyang ikalawang hamon, susubukan naman ni Ashley na magpandaw o manguha ng mga hipon. At ngayon makakasama natin si Kuya Edgar dahil tutulungan niya ako mangisda at manghuli ng mga native shrimps. Naku, Kuya Edgar, first time ko to. Ay! Welcome to Tikub Lake. Ay! Ano po, tinataas na po rin taing. Taing! Ano yung taing, Kuya Edgar? Panghuli po ng hipon. Panghuli ng hipon. Dito lang sa lugar na to? Ito paro po sa Marco. Okay. At ang pagpapandaw. Uy, nakahuli na tayo? Ito po. Uy, nakahuli na tayo! Mga maliliit. Ayun po ang ginagawang binayong hipon. Ito ba yung ano, yung parang mga hibi, ganon? Hibi! Ala! Tumatalon! Oh my God! Pwede ito hawakan, no? Opo. Ayan, oh. Ang liliit! Huy, ang laki ng hipon nitong isa. May nakuha ko isang malaki. Ang laki. Magalaw lahat. Ay! My God! Yung malaki, nilalabanan niya ako. Ay! Okay guys, eto na. Nakahuli na tayo ng marami-raming mga shrimp. Kaya ngayon, lulutuin na natin to. Huli ko to. Kasama natin si Nanay Rosaline. Siya ang tutulong sa akin sa pagluto. So, Nay, ano bang lulutuin natin? Binayong hipon ang ating lulutuin ngayon. Ito mo natin unahin. Ito, yung Hipon. shrimp, yung mga hipon. Ilalagay muna sa mainit na tubig ang mga nahuling hipon. Pagkatapos, huhugasan ito. Tapos, gagawin na natin itong mga sangkap. Lalagyan natin ng kaunting asin. Okay. At saka isasangkot siya hanggang sa matusta. So, siguro mga ano to, mga 5 minutes, ganun. 5 to 10 minutes. Uy, ang bango! Naamoy ko na siya. Kapag tustado na ang hipon, pwede na itong bayuhin. Ay! Ihanda na ang mga braso, Ashley. Yan. Kaya mo yan, Ashley. Kaya naman. Kaya ko pa. Nakakapagod pala to. Ayan, tama po ba to? Medyo may sungot pa. Kailangan wala na sungot. Kailangan pinong-pino. Pagkatapos ng 10 minutong pagbabayo, Okay na to. Tama na yan, ayos na yan. Okay. Ito na po ang binayong hipon. Okay guys, titikman ko na yung ginawa ni Nanay kanina. So, ang una ko titikman is yung binayong hipon. Ito yung pinaghirapan ko kanina. So, ihahalo natin sa kanin. Ako parang mapaparami ako ng kanin nito ha. At sabi daw nila, best paired daw to sa talong. Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim nito. Tama nga. Sinabi nila sa akin kanina, mapaparami ako ng kanin. Mukhang totoo siya. Actually, sakto lang yung alat niya. Hindi siya sobrang alat. Perfect siya with rice. Nagbabalance din yung talong sa alat niya. Tsaka crunchy. Nalalasahan ko yung mga balat. Pero masarap.